Magandang araw mga kaburako. Ito na naman tayo ngayon, mag-video tayo sa isang istorya na sagutin natin ang isang katanungan na pwede bang umasimso ang isang backyard lang, no, na farm na alaga na baboy. Ang para sa akin is, ang sagot ko dyan is, ang sa isang katanungan na pwede bang umasimso ang isang backyard lang, para sa akin is pwede umasimso ang isang backyard na farm lang. Okay, so kung magsabi tayo ng isang backyard means na hindi lumampas ng 10 na inahin. So take note natin yan, kung magsabi tayo ng isang backyard is hindi siya lampas ng isang 10 na inahin. Kung yung inahin is 2, 3, 4 hanggang 8, ang term natin dyan is backyard pa rin yan. Okay, so para sa akin, unang-una is hanapin natin yung mga inahin na pwedeng inahin na nandito sa paligid natin, no? Hindi tayo maghanap ng mga inahin na malayo sa atin, kaya yung iba naghanap ng magandang lahi para sa kanila, naghanap sa mga malalaking farm, no? Mga pure na breeding na baboy. Para sa akin, yung mix lang, no? Kung farm ka na backyard lang, para sa akin ang magandang alagaan mo is yung mix lang na baboy. At saka yung klase na durox, may dugo na durox, at saka large white. Yun ang magandang alagaan sa backyard lang. Kasi ang durox is parang hindi masyadong lapitin ng mga sakit, no? Yung mga skin nila, kahit na nandyan sa putik, nandyan, hindi mo pa mapaliguan, yung katawan nila is naka-adapt sa sistema na ganyan, yung mainit, at saka yung malamig. Para sa akin, yung durox maganda alagaan sa isang backyard lang. Ang problema sa mga nag-alaga ng inahin, kasi naghanap sila ng mga pure breeding. Ang pure breeding, hindi natin yan pwedeng pakainin na may halo na tahok, no? Yung mga niluto na mga kantaw sa amin, yung karlang, yung mga kahit anong mga vegetables na ihalo diyan sa feeds, hindi yan pwede, kasi po ang gusto nila yung pure na feeds talaga. Kaya sa mga backyard lang, wala tayong pera ipangbili ng feeds, no? Kunti lang yung pera. Mas maganda yung mix lang na lahi, yung durox na lahi, yung piliin natin. Kaya tingnan niyo yung mga kaboards, yung pinili ko ito mga kaboards. Yan is ano yan mga kaboards? Isang pitrin at saka durox na lahi yan. Pwede yang pakainin natin ng mga vegetables na mga pagkain, no? Kahit kung wala kang maibigay ng mga pagkain, pwede rin pakainin natin yan ng tahop, no? Tahop na may halo ng kunting feeds, pwede rin, no? Mga kaboards, ito yung ipakita ko sa inyo ang mga mixing sa ating pagkain ng ating inahin at saka sa burako, no? Ito ay isang gestating. Para yan sa yung gestating na yung luma na gestating. Tsaka ito yun, yung gestating, yung yung hindi yung bagong na gestating, yung dami biik. Ito is yung gestating mass yung ginagamit ko. At saka itong isa para sa mga may anak, ito yung lactating, yung milk maker. Ito yung milk maker, yung ginagamit ko. Hindi yung tinatawag natin na dami gatas, no? At saka ito mga kaboards, ito mga kaburako, ito yung tahop, no? Tingnan natin dito sa kabila, tingnan natin yung dito. Saka ito yung tahop na hinahalo ko, no? Yan ang tahop na minimix ko sa mga feeds. Yung lagayan ko mga kaburako, ito. Yung burako ko, isang tahop nito, isang tahop at saka isang feeds, o kaya isa't kalahati na feeds sa burako, isa ka feeds at saka isa ka tahop. Okay na yan, no? At saka sa mga inahin na hindi pa nagbuntis pa lang, hindi pa nanganak, pwede na rin yung pakainin isang tahop at saka isang gestating sa isang kainan. Okay, mga kaburako, huwag niyong kalimutan yan, no? Pwede palang mag-mix ang pagkain sa isang inahin at saka isang burako. Pero sa mga alaga ko na mga maliliit pa,
no, pure sa umpisa yung feeds, at saka unti-unti, no, binigbigyan ko sila ng unti-unti ng tahok, no, kahit na maliit lang na amount na tahok para masanay sila. Yung malaki na, kahit maubusan ka ng pera pangbili ng feeds, tahok lang ang natira kasi ang tahok, barato lang man ang tahok, no, meron makabili tayo ng 720 per sack, no. Kung wala kang mabili, ang alaga mo na baboy is mabuhay yan kahit na wala ka pang feeds, no. Maghintay sila ng makabili ka ng feeds, so nasanay silang kumain ng tahok. Okay, yun ang advantage sa isang backyard na alaga. Okay, mga kabords, no. Kaya nga ang ipangalawang advantage po sa nandyan sa backyard, no, yung backyard is para sa akin yung mga mix lang na baboy, kasi yun talaga ang mas maganda sa ating community. Tingnan yung community nyo, kasi yung bumili ng mga baboy ninyo hindi naman masyadong mayayaman, kaya mag ano yan, no, may kaibahan yan sa mga buyer na nasa malaking farm talaga. Kaya kung backyard lang sa inyo, piliin nyo yung hindi masyadong pure na breeding, para yung price, kahit napakainin nyo ng tahok, yung price kahit na hindi masyadong mataas, pero paano naman, yung sulit naman, kasi yung pinakain mo hindi naman pure na feeds. Kaya yun ang advantage sa akin, na sabi ko na pwedeng umisenso ang isang backyard lang. Pangatlo is kung mag-alaga kayo ng isang inahin, ang suggestion ko dyan is 4 na inahin yung alagaan ninyo. Huwag nang yung isa lang, kasi yung isa lang maghintay ka ng ilang buwan para mag-harvest, no. Kaya kung 4 na inahin yung piliin ninyo, every month meron kayong ma-harvest sa 4 na inahin. Kaya every month makabili kayo ng pagkain sa mga inahin na 4 na inahin. Kaya huwag kayong mag-alaga ng isa-isa lang. Yun ang suggestion ko upang umasinso. Pero kung hindi naman target niyo yung masinso, mabuhay-buhay lang, okay na yung isa-isa, dalawa. Pero para sa akin, kung gusto kang umasinso sa isang backyard lang, 4 na inahin ang pinaka-ideal na alagaan natin. Yun ang mga bagay-bagay na masasabi ko sa isang backyard na pwede palang umasinso ang isang nasa backyard lang. Okay, tingnan niyo yung mga kabords, yung mga inalagaan ko na mga inahin. Hindi naman to pure na mga breeding. May lahi na Durox, may lahi na Pitrin, may lahi na Dalan, yung ganun ng mga klase ng mga baboy. Kaya mga kabords, sana nakatulong ako sa inyo sa mga tips ko kung paano mag-alaga ng baboy sa isang backyard lang. Kasi sa akin is dahil sa baboy, may pira talaga sa baboy, na kahit na ipagpalagay natin hindi naman tayo malaking na farm, pero kahit sa backyard lang, mabuhay natin ang ating pamilya, at saka makatulong tayo sa ibang tao. Okay? Lalo't na sa ating mga anak, no, mapapa-eskwela sa ating mga anak sa kolehiyo, at saka kahit anong gagawin mo, may extra ka talaga pag meron kang alaga na baboy. Kaya magandang araw sa ating lahat, at saka huwag niyong kalimutan kung meron kayong natutunan sa ating video na ito, huwag niyong kalimutan na masubscribe sa atin para lumago pa ang ating pagsasama. Kaya at saka mag-like kayo sa ating video, at saka i-share ninyo yung ating video para makatulong tayo sa iba. Kaya God bless at magandang araw sa ating lahat. Mga kabords, bago tayo magtapos sa ating video na ito, gine-greet natin yung tagapagsubaybay sa ating programa. Shoutout kang Lalin Nipa. Lalin Nipa, bago magtapos, magandang araw sa iyo at salamat sa pag-like at pag-tingin, pagsuporta sa ating video na ito. God bless, magandang buhay.